Start na tayo ng Noche Buena. Ayan, ang ating champagne. Ayan, meron rin tayong fish tarama. Ayan din ang ating black eggs. And then, of course, meron din tayong salmon eggs. Ayan ang aming mga paborito tuwing Noche Buena. Ayan, so fish tayo ngayon. Ayan, so umpisa na natin ang pagkain nitong black eggs. Ayan, paborito ko itong mga ito. At talagang nasasarapan ako dahil gustong-gusto ko kapag kinakait kasi is talagang nalalasap mo. Ayan din ang ating tarama. Napakasarap talaga ng mga fish roe. Ayan, umpisa na natin kumain ng talaba. Ayan, nagbubukas na yung aking husband ng oyster. Ayan o. French love these salty and briny treats from the sea. Ayan o. Looks so yummy. Ayan na, ready na. So, let's eat. At ito na yung ating main dish. Ang ating lobster. Ito naman yung ating lobster o Omar. Ayan. So, kailangan natin ng gunting or ng punch para sa ating mga sipit. Ayan, at kailangan din gupitin yung pinaka-scale niya. Ayan, as usual, ang aking husband ang taga-prepare ng ating lobster. Siya yung nagugupit. Ayan. Ayan o, ang sarap nito guys. Ang taba niya at ang linamnam dahil nga talagang fresh yung nabili namin at talagang pagkabili is niluto kagad para masarap at malasa talaga. Ayan o, makikita nyo yung kanyang aligi. O diba? Super yummy. Ayan, tigi-isa lang kami dahil isa lang is busog ka na dahil sa laki niya. Kung mapapansin nyo, hindi kami nagra-rice dahil sa minsan na lang kaming kumain ng kanin. Ayan. Pero kahit wala kaming carbo, iyan is na bubusog kami dahil sa ating protein and sa ating mga salad. Ayan o, tignan nyo tong sipit. Ang laman talaga. O diba? Makikita mong fresh talaga yung ating niluto dahil sa, ayan, firm na firm yung laman niya at napakalasa. So yummy. Lalo na't isawsaw mo dyan sa homemade na mayonnaise na ginawa ng aking husband. Ayan o, ang sarap talaga. Gustong gusto ko. Imagine na, sipit pa lang, busog ka na. O diba, saan ka pa? Ayan naman yung ating lalantakan. Ang laman niya o. At manamis-namis yung kanyang lasa. Sariwang-sariwa. Yummy. Ayan o. Sinawsaw ko pa sa mayonnaise, kaya lalong nadagdagan ng sarap. Ito pa yung isang sipit oh, hindi ko pa nauubos. So, ayan, naubos ko na oh. Ayan, makikita nyo. Puro balat na lang yung natira. Akala ko hindi ko mauubos eh. Okay, ito na yung aking homemade na foie gras. Tikman na natin. Ayan oh, makikita nyo na talagang maganda ang pagkakahiwa. Means na maganda yung aking pagkakaluto. Ayan oh. Wow, buong buo nung mahiwa. Ayan ang tunay na foie gras. Isa ito sa mga paborito ko. Marami kang ready-made na mabibili pero mas gusto ko talaga yung ako yung gumagawa dahil gusto ko yung unique na lasa ng aking homemade na foie gras dahil nilalagyan ko ito ng porto para manamis-namis at talagang kumpleto yung kanyang mga spices. Kaya talagang super sarap at nalalasap. Dessert time! Ayan ang ating busalish. Ayan. So, hiwain na natin. Ayan, bago nating isinerve to, is nakalagay ito sa freezer. Ayan, so meron siyang laman na passion fruit sa loob. And then, meron rin siyang framboise. And then, biscuit, yung nakapaligid. And then, yung mga mousse. Okay, ito na yung ating serving. So, para matikman na natin. Ayan. So, nalagyan na natin lahat. Tikman na natin. Ayan, yung gilid niya is yung mousse ng vanilla.
And then sa loob niya is napapalamanan siya ng passion fruits and meron din siyang framboise. At yung sa ilalim naman niya is biscuit dakwa. Ayan. Yummy!